Hi guys! Welcome back sa Taglish Math. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mag-graph ng linear equations gamit ang table of values. May iba't ibang paraan para mag-graph ng linear equations. Ang paggamit ng x and y intercepts ang isa sa pinakamadali para sa akin. Ilalagay ko yung link ng video na yon sa description. Pero, kung gusto nyong matuto ng isang paraan lang na magagamit nyo sa iba pang graphing topics, kasi marami pa yon. Marami pang topics na graphing. Then, the table of values is for you. Kaya, wag na tayo magsayang ng oras. Let's start with number 1. Number 1. 2x plus 3y equals 4. Bago ko magsimula. Kung napanood nyo na yung video ko sa graphing ng x and y intercepts, mapapansin nyo na pareho lang yung tanong na i-graph ko. So, pareho lang si 1 at 2. So, gusto ko ipakita kasi na kahit anong method pa yung gamitin mo, parehong line pa rin yung lalabas. Kaya, depende sa'yo kung ano yung pipiliin mong method, paraan na mas madali para sa'yo. Okay, balik tayo sa number 1. So, pag table of values, ang first step na pwede natin gawin ay syempre gumawa ng table of values. So, ang ginagawa ko usually ay x, tapos y. Tapos, depende sa teacher mo kung ilang points yung kailangan mo. So, usually, mga teachers, kailangan nila at least 3 points. So, kung at least 3 points, 3 coordinates ng points ang kailangan mo, edi, gumawa ka ng 3 lines. Okay? Kahit ganyan lang yung table, okay na yan. Sabi natin negative 2, 0, tsaka 2. So, ngayon, meron na tayo ng values, yung negative 2, 0, 2. Saan ko nakuha yung values na yun? Naisip ko lang yun. Pwede kang gumamit ng 1, 2, 3. Pwede kang gumamit ng negative 1, 0, tsaka 1. Basta, magkakasunod sila. Okay? Parang dito sa number line. Pwede kang gumamit ng, tingin ka sa graph, pwede kang gumamit ng negative 3, 0, 3. Kita nyo yan? Pwede ring negative 3, negative 1, positive 1. May interval na equals. Na equal. Okay. So, balik tayo. Ang pinili ko, negative 2, 0, at 2. Anong gagawin? Kopyahin ang tanong, i-substitute yung x equals negative 2. So, ang gagawin natin, hanapin natin yung value ng y kapag ang x ay negative 2. So, x is negative 2, ano yung y? So, substitute dun sa equation. 2 times negative 2 plus 3y equals 4. Evaluate. Negative 4 plus 3y equals 4. Tapos, solve for y. Gagawin natin, yung negative 4, lipatan sa kabila. Kaya magiging 3y equals 4 plus 4. Bakit ulit naging 4 plus 4 yan? Kasi, plus 4 plus 4, di ba? Dahil nagkaroon tayo ng plus 4 sa parehong side, mawawala na si negative 4. Kaya, 3y na lang yung matitira sa left side, sa kaliwa. Tapos, solve. 3y equals 8. Divide both sides by 3. Kaya magiging y equals 8 over 3. Okay. Y equals 8 over 3. Ano nga nilalagay natin sa table? Pag ang x ay negative 2, ang y ay 8 over 3. Ngayon, dahil nag-graph tayo, mas maganda kasi puro whole numbers lang nandun sa graph mo, diba? Sa graphing paper mo. E di, gawin mong mixed number yan o kaya decimal. So, 8 divided by 3, yan ay 2 and 2/3. O kaya, yan ay 2.67. Kaya, estimate mo na yan, mga 2.67.
Nasa gitna yan, somewhere, ng 2 at 3. Okay. Next. So, ngayon, hanapin naman natin ang value ng y kapag ang x ay 0. Ganun ulit. Substitute yung value ng x sa equation. 2 times 0 plus 3y equals 4. Solve. 2 times 0 ay 0 plus 3y equals 4. Mawawala na yung 0. Matitira na lang ay 3y equals 4. Divide both sides by 3. Kaya y ay equals sa 4 over 3. Sulat na natin yan sa table natin. 4 over 3. At yan ay siguro mga 1 and 1/3 o kaya 1.33. Next, hanapin naman natin yung value ng y kapag ang x ay equal sa 2. Okay, nabura ko na. So, ano ang value ng y kapag ang x ay equal sa 2? Substitute ulit. 2 times 2 plus 3y equals 4. Evaluate. 4 plus 3y equals 4. Ilipat ang positive 4 sa right side, kaya making 3y equals 4 minus 4. Diba? Minus 4 para mawala yung 4 sa left side. 3y equals 4 minus 4 ay 0. Divide both sides by 3. Kaya y ay equal sa 0. 0 divided by 3 ay 0. Ano ngayon ang value ng y kapag ang x ay 2? 0. At kapag nakumpleto nyo na ang ating table of values, pwede nang i-graph. So, yan na yung coordinates no 3 points nyo. So, pwede natin i-graph. Graph natin si negative 2 and 8 over 3. Nasaan ba yun? Negative 2, 2.67. So, halos gitna siya ng estimate nyo lang. Ayan. Negative 2, 2.67. Next, si 0, 4 over 3 naman. 0, 1.33. So, 0, 1.33, nasa gitna. Wala siya sa gitna, pero mas malapit siya nasa gitna siya ng 1 and 2, pero mas malapit siya sa 1. Wala sa eksaktong gitna. Huli, positive 2, 0. Okay? At pag na-plot nyo na yung points, connect the 3 dots with a line. Tapos na. I-connect ang tatlong dots, tatlong points, tapos na. At yan na yun. Yan na yung graph ng number 1. Proceed tayo sa number 2. Tulad ng number 1, tayo ay una gagawa muna ng ating table of values. Kailangan ko ng 3 points. So, ganyan na lang yung gagawin ko. Iba-ibang number naman. Try ko naman 0, 1, 2. Diba? So, ulitin ko, yung 0, 1, 2, ikaw yung mag-decide ko anong number yan. So, now, hanapin natin ano ang value ng y kapag x ay 0. Yan ang y-intercept. Substitute. So, negative 0 plus 4y equals 2. Siyempre, ang 0 ay 0. Wala na yan. Kaya, matitira 4y equals 2 na lang. Divide. Ang parehong side ng 4. Cancel. Kaya, ang y equals sa 2 over 4 o kaya 1/2. Kaya,
ang ilalagay natin sa table ay 1/2. At yan ay equal sa 0.5. 0.5. Kaya ko ginagawang decimal kasi para sa akin mas madaling mag-graph kapag naka-decimal siya. Mas madali para sa akin i-estimate kung nasaan na siya. Sunod, ano ang value ni y kapag ang x ay equal sa 1? So, ganun ulit. Negative 1 plus 4y equals 2. Ilipat ang negative 1, kaya magiging 4y equals 2 plus 1. 4y equals 2 plus 1 ay 3. Divide both sides by 4. Kaya y ay equal sa 3/4. At yan ay sulat natin sa table. 3/4 yan ay 0.75. Sunod, hanapin natin ano ang value ng y kapag ang x ay 2. So, copyhin natin yung equation. Substitute natin si x equals 2. Negative 2 plus 4y equals 2. Lipat ang negative 2 sa kabilang side. Kaya magiging 2 plus 2 na siya. 4y equals 4. Divide parehong sides ng 4. Kaya magiging y equals 4 divided by 4, 1. Kaya isulat natin yan sa table, 1. So ngayon, meron tayong coordinates ng 3 points. Igagraph na natin yung points. So 0 tsaka 0.5. Si 0, 0.5 ay nandito sa gitna. 1, 0.75. 1, 0.75 ay hindi siya abot ng 1, pero mas mataas siya ng konti. Parang ganyan. Tapos 2, 1. 2, 1. Yun. Magkakasunod sila. At dahil na-i-plot na natin, na-i-graph natin yung points, connect the points, connect the dots, at ayan. Tapos na tayong mag-graph. So, dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat uli sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video, mag-react. Kung sa palagay nyo, makakatulong ito sa mga classmates nyo, share. Sharing is caring. At syempre, kung gusto nyo pa makanood ng mga math videos na tulad nito, paki-like o follow ang Taglish Math page. Bye!